Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang mga kapayapaan, usapang pangkaunlaran. Maayong adlaw sa tutanan mga higala, kami po ang inyong Philippine Air Force, your air warriors, skylifters in the Visayas. At muli pong sumasayang papawid ang aming palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Cebu. Kauban ang tulo ka partner ng mga radio stations diri sa Cebu City. Daghan kayong salamat kay Ma'am Annabella Grosas of DYMR 576 kHz Radio Pilipinas, ka Sir Jonix Napalyakan of DYLA 909 kHz, kay Sir Jemre Biosa ng DYAR 765 Sunshine Radio Cebu, kay Ma'am Paetrenyan and Ma'am Hazel Gloria of PIA 7 sa pagtabang sa itong programa karong adlaw. Ako po inyong host, First Lieutenant Edebert D. Baguio, Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-hosts na sina Staff Sergeant Ann Francis M. Tompong, AW2C Yasmin Saladar, and Airman Romelson Rivera, Philippine Air Force partners. Muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libo-libong tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Ang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform sa Facebook page ng 1000 BGB Niab, 1000 PAF, CMO-AMC at ng UP Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na maihatid ang mga impormasyon na may kinalaman sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Thank you, partner. Let us also welcome our comrades from Air Mobility Command, from 2 OPIF Tactical Helicopter Wing, from 220th Airlift Wing, from 560th Air Base Group, and PAP Simog. Daghang kaayong salamat for tuning in with us and for supporting our program. Mga kasama, kinagagalak po natin makasama ang ating resource person ngayong araw. Walang iba kundi si Ma'am Charmaine A. Labastida, the marketing specialist ng Pag-ibig Mandaue Branch. Ma'am, pumati po tayo ma'am sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Yes, isang napakagandang hapon po sa ating lahat, sa lahat din ng mga nakikinig online, sa radyo, sa Facebook. Magandang hapon po sa ating lahat. Ma'am, para po sa una po naming katanungan, ma'am. Ma'am, kumusta naman po yung mga ating tauhan ma'am sa Pag-ibig Mandaue Branch, ma'am? So far, ang Mandaue Branch is isa po sa may mga tao na pinakamasisipag at pinaka-maabi-abi na mga frontliners po natin. So when you come here in our branch, you'll expect po na talagang napaka-welcoming po ng mga tauhan dito sa Mandaue Branch. And by the way po, on behalf po pala of Sir Julio Carmel, kasi siya po talaga yung in-invite nyo. So since he's not available today because he has other important matters to attend with, so and also on behalf of our branch head dito sa Mandaue Branch, si Sir Dale Mark Antonio, he's also not available kasi super busy po talaga namin this month of May and June kasi super daming activities. So that's why ako po yung mag-a-attend ngayon sa UP Cebu. So thank you so much po for inviting us. Yes, ma'am, no? And good to hear, ma'am, na okay naman po yung mga kasamahan po natin sa pag-ibig po, ma'am. And ma'am, para ma'am sa aking question po, ma'am, ma'am, maaari niyo po bang maitalakay sa amin, ma'am, kung ano po yung pag-ibig, yung mission, vision, at values po nito, ma'am? Okay, so pag-ibig. Pag-ibig is not just yung pag-ibig kasi namin is acronym lang yan. So, yung pag-ibig is meron po siyang meaning sa mga hindi po nakakaalam. So, pag-ibig po, ang ibig sabihin po ng pag is pagtutulungan sa kinabukasan. I is ikaw, B for bangko, I industriya, tapos yung G gobyerno. So, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya, at gobyerno. So, yun po yung meaning ng pag-ibig. So, kapag sinulat po yun, capital letters po talaga yung I, B, I, tsaka G. So, yung mission po ng pag-ibig, to generate more savings from more Filipino workers and also to administer a sustainable fund with integrity and sound financial principles. And yung mission naman po ni vision naman po ni Pag-ibig is for every Filipino worker to save with Pag-ibig Fund and to have a decent shelter
So yun po talaga yung twin mandates ni Pag-ibig, savings at saka po housing. And yung corporate values naman po ni Pag-ibig, so Pag-ibig Fund in pursuit of its vision includes professionalism, integrity, and excellence and service. So yun po si Pag-ibig. Savings po si Pag-ibig. Hindi po siya hindi po siya pension. So yun po ang twin mandates ni Pag-ibig. Okay, Ma'am Charmaine, thank you, no? Ma'am, in relation po dun sa mission, vision, and values, at the same time yung meaning nun, no, ng Pag-ibig. Yes po. Ano po yung mga kasalukuyang programs, projects, and activities ng Pag-ibig Region 7? Actually po, wala naman pong specific na programs for Region 7 kasi nationwide po ito ang mga programs namin. So currently po, ito po talaga ang pinagkakabisihan namin. Actually, kagagaling lang namin sa Mandaue Public Market kasi this year we have an ongoing registration for our other working groups. So such as yung mga market vendors natin. So, as per our Republic Act 19679 or also known as the Home Development Mutual Fund Law of 2009, so it states that yung Pag-ibig natin is hindi lang siya mandatory for our private and government employees. So, as well as dun sa mga self-employed individuals natin, like mga sari-sari store owners, mga tiangge owners, jeepney and tricycle drivers, and yun, as well as our market vendors. So actually last year, nagkaroon kami ng itong tinatawag na ARRP or yung Angkas Rider Raffle Promo. So narinig niyo po ba yun? Yung tungkol dun sa Angkas? Last year po yun. Bale yung mga riders natin, talagang in-encourage namin to save with Pag-ibig. Ang mga riders kasi natin, actually itong program namin is nag-come up siya nung nagkaroon ng pandemic. Kasi 'di ba nung time ng pandemic, sino ba yung palaging may income? Sino yung nagka-income nung time na yun? Sino yung nakakalabas? 'Di ba po yung mga food panda riders natin, yung mga Grab riders natin. So, nung time na yun, parang naisip namin na bakit hindi natin sila ipag-save sa Pag-ibig? Kasi since sila yung passive yung income nila that time. Tsaka kadalasan talaga sa mga riders natin, hindi nila na naiisip ang mag-save. So last year we had a Angkas Rider Raffle promo. We had 3 draws, July, October, tsaka December. Sobrang saya ng mga riders kasi they actually had won, ang mga prizes namin nun, cash. We even gave them brand new motorcycles. So, helmets, tapos may libre pang gasoline, tsaka registration nila. So, aside sa nakasave sila sa Pag-ibig, natuwa din sila sa mga pinamigay namin na raffles. So, yun po yung isa sa malaking program ni Pag-ibig na start namin last year. So, this year, eto namang mga market vendors yung pinagkakaabalahan namin. And also, yung kasambahay. Yung mga kasambahay natin, kailangan din po nilang mag-save. Kasi eto namang kasambahay, alam naman natin na hindi naman ganun kalaki yung kita. Pero ang pag-save po sa Pag-ibig, ang mandatory po natin is only 2%. 2% of your monthly income. So, if yung mga kasambahay natin ngayon, wag niyong minamaliit. Malaki ang sweldo ng ibang kasambahay natin. Ang ibang kasambahay, nagsusweldo yan ng 10,000 to 15,000, may iba pa nga 20. So, when we say 2% of 10,000, that's only 200 pesos po per month. So, ano ba naman ang 200 na isa-save nila para sa kanilang future? So, yun po yung pinagkakaabalahan namin this year. And aside from that, we also support our Honorable President Ferdinand Marcos Jr. for his 4PH project. So, narinig niyo po ba yung 4PH project ni President PBM? So, ito pong 4PH is the pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. So, yun po yung 4PH. So, ito pong 4PH is it provides an affordable price homes and lower monthly amortization cost
para sa ating mga low-income earners. So, ito po is with the cooperation of our Department of Human Settlements and Urban Development or the DSUD. So, etong 4PH, bale ano to siya, ang DSUD is they will subsidize up to 5% of the loan's outstanding interest. So, it allows the borrowers to pay a reduced interest rate on their loans. So, mas mababa po siya na housing project para po sa mga maliliit ang sweldo. Partner, mag-ano lang ako, follow-up question. Okay lang? Sige po. Okay. Okay, partner, go Ma'am, ahead. ito, no, nabanggit nyo kanina, yung isa sa programa nyo ngayon na super busy talaga kayo, no, yung ongoing registration para dito sa mga, basta savings to, ma'am, no? Yes po. Ma'am, ano to, kasi syempre, iba't ibang sector yung nanonood sa atin, ma'am, baka maging interesado sila, lalo na yung ating mga market vendors, mga self-employed, no, na mga mamamayan, no. Ano-ano po, ma'am, yung mga requirements nito para makapag-apply sila, and ilang interest rate meron ito, ma'am? Thank you, ma'am. Okay po. So, how to register or how to become a member of Pag-ibig? Naku, madali lang po. Pwede po na sa website lang at pwede din po kayong or silang bumisita sa kahit na saang ang branch po ni Pag-ibig. So, sa online po, they just have to go with our website, www.pagibigfund.gov.ph. So, meron dong virtual Pag-ibig. Tapos, you just have to click be a member. So, pag nakapag-register ka na doon, na-input mo na yung mga informations mo, you will get your registration tracking number. So, after nung may tracking number ka na, you just have to wait for 3 working days. Makukuha mo na yung Pag-ibig number mo. Through online lang din po. So, ganun lang kadali. Kung pupunta ka naman sa any branch ng Pag-ibig, meron ka lang fill up na members data form. Make sure lang na tama po yung i-input doon ng mga datas, lalo na po sa mga birthday, tsaka pangalan ng parents, place of birth, yung mga ganun. So, 3 working days po, lalabas ang iyong Pag-ibig number. So, ganun lang po kadali ang mag-member. At when it comes naman po sa interest po, or sa tubo ng ating sinave sa Pag-ibig. So, ang interest po ngayon ni Pag-ibig is, actually this year tumaas po talaga ang dividend rate natin. So 6.55% ang dividend rate ni Pag-ibig. So malaki po 'yun. Kung nako, baka may nakikinig na taga-bangko. Kung Okay lang yun, ma'am. Totoo naman, real talk. Di ba? Malaki na natin talaga yun, yun. ma'am. Opo, malaki po talaga ang 6.55% na isi-save natin sa Pag-ibig. 6% po ang balik. So, ano ba naman po ang 200 pesos na isi-save natin every month, tapos tutubo siya ng 6% po. So, yun po. Yes, ma'am, tama. And last na lang po, ma'am, yung itong program ng ating mahal na Pangulo, no? Itong 4PH project, no, para sa ating mga low-income earners na mga mamamayan, no? Saan pong lugar ito, ma'am, yung mga pabahay projects na ito, ma'am? Nako, marami po. Nationwide din po ba, ma'am? Or Po, ma'am. Opo, nationwide po. okay. Actually, ma'am, meron sana akong video dito, pero it will take time kasi. And actually marami pa tayong mataas-taas pa tong 4PH na project kung pag-uusapan talaga natin. So, we can actually visit po your office if you want us to discuss more on this about 4PH program at sa iba pang housing programs po ni Pag-ibig. So, yun po, overview lang. Nationwide po itong 4PH project sa NCR, Visayas, and Mindanao. So, meron po. You just have to coordinate with your LGUs kung meron na bang 4PH project po dyan sa lugar nyo. Yes, ma'am. Thank you. Partner? Partner, mag-follow-up question lang po ako. Go. Sige. Go ahead, Raves. Thank you, sir. Ma'am, good afternoon, ma'am. Query ko lang po, may official valid ID po ba yung mga Pag-ibig members po? Ano po ulit? Pardon, sir? Valid ID po ang Kung may, kailangan? I mean po, kung may
official po na ID yung mga pag-ibig member po? Yes po, meron po tayong loyalty card plus. So yung loyalty card po, yun po yung it considered as a valid ID. Yes po, it's a secondary valid ID po. Query lang din po ako regarding sa housing loan. May chance po bang bumaba yung monthly amortization ng isang taong nag-loan? Yes po, meron pong chance. There are ways po no to lower your monthly amortization. Ang pinaka-best way po is pwede kasi tayong mag-apply to principal. Like kung meron ka namang extra na 50,000 or 100,000, why not ibayad mo siya dun i-less mo siya sa principal. Hindi mo siya ibabayad as your monthly amortization. Dun mo ibabawas sa principal. Para yung interest rate natin, kasi yung interest rate natin, dun siya magbabase sa principal. So once pag nabawasan yung principal mo, bababa din yung monthly amortization mo. Thank you, ma'am. Paano naman po dun sa mga pag-ibig member po na hindi po kaya hulog po ng ganung kalaki? Parang complacent po sila dun sa every 10K po for each month yung monthly amortization. Medyo ano po kayang possible dun? May chance po bang bumaba yung 10K na hinuhulog nila every month habang tumatagal po na naguhulog sila? Yes po, yung let's say 30 years po yung tawag dito, yung term ng pagbayad mo. So, in 30 years time, pababa naman po ng pababayan. At saka yung interest rate po natin is lock-in po siya ng 3 years. Actually, ang interest rate natin this year is 6.25%. And so far, hindi naman po siya pataas ng pataas. Actually, pababa po siya ng pababa. So, yun din yung kinagandahan kung sa pag-ibig ka kukuha ng bahay kasi mababa po ang interest rate. Compare po natin sa bangko po ulit. So, yun po. Maraming salamat, ma'am. Nasagot niyo po yung tanong. Thank you, ma'am. Sir. Sir Bugs? Nawala si Sir Bugs. So, okay, mag-break po muna tayo no, para sa mga kaunting paalala. When El Niño strikes, farmlands dry up and forest fires flare up, calling for water to fall from the skies. This is when your Philippine Air Force comes to the rescue. Using fixed and rotary assets, we help Filipinos fight the heat and drought. With our rain-making plane, we create rain-bearing clouds, filling up dams, relieving parched farmlands, and helping farmers grow crops and securing their livelihood. In the event of forest wildfires, the same cloud-seeding aircraft help dampen surrounding areas, preventing flames from spreading. Much more, our Air Force rescue helicopters join the fight. Armed with Bambi buckets, they deliver massive water drops to extinguish forest fires, saving not only trees but lives in surrounding communities. Your Philippine Air Force, not just guardians of the skies, but protectors of our people and their livelihood. One big drop of water at a time. See you on our next flight! Okay, balik na sa atong topic para sa ubang announcement na gikan sa pag-ibig. Partner? Yes, partner. Ma'am, for my question po ulit, ano-ano po yung mga services na ino-offer ng pag-ibig? At ano-ano po yung mga requirements para maka-avail ng housing loan? Okay po. So for the other services po ni Pag-ibig, aside from our Pag-ibig regular savings, so ito pong Pag-ibig regular savings is ito yung mandatory savings natin or yung dinededuct sa salary natin every month. So we also have the other savings program which is called MP2. So have you heard about MP2 na po ba? Yes, ma'am. Okay. So nakapag MP2 na po ba kayo? Negative pa, ma'am. May plan pa lang, ma'am. Nako, negative pa. Sige, yung plan na yun, sir, wag niyong i-drawing. Dapat kinukuluran yan. Okay. So, si MP2 po is, ang pinagkaiba nito sa regular savings natin, mas higher dividend rate. So, yung Pag-ibig regular savings natin is 6.55 yun, diba? So, eto pong MP2 is 7.05 interest.
lock into siya ng 5 years para itong time deposit. So this is also open to our pensioners po who are former Pag-ibig members. So mostly sa mga nagsasave nito is yung mga retired army, retired doctors, retired teachers. So and you have two options for your payout. So pwede siya annual mong makuha yung dividend. Pwede din after 5 years. And ang nakaganda pa nito, sir, is tax-free. So, 'di ba, pag nag-save tayo, may withholding tax pa yan na i-deduct. So, etong MP2, tax-free po ito. At syempre, government guaranteed. So, hindi naman po tayo mag-worry na yung millions nyo baka mawala pag nilagay nyo sa MP2. So, yun, imagine 7% of your 1 million. So, saan ka kukuha ng 70,000 per year na interest? So, that's big. Another program ni Pag-ibig po is etong Pag-ibig Multipurpose Loan. Sino po ba sa inyo ang may mga loans? Ayan, May- nakakita ko niyan, ma'am. Yes po. Ayun. So, atong Pag-ibig Multipurpose Loan natin, this is open to all Pag-ibig Fund members. So, you have the option kung 2 years or 3 years nyo siyang babayaran. At ang interest po nito is 10.25% per annum. So, kung i-divide mo yung 10% ng 12 months, napakaliit lang po nun. And you can use your multipurpose loan. Pwede siya sa educational, health, kung may special occasions, pwede. So, yun po, maliit lang yung interest niya. Another program is itong Pag-ibig Housing Loan natin. So, we also have the Home Equity Appreciation HEAL. Home Savers Program, meron din tayo niyan. So, regarding naman dun sa Pag-ibig Housing Loan natin, so, ang requirements po nito, as long as ikaw ay member ni Pag-ibig, naka-member ka na ng 2 years, you are already qualified for applying a housing loan. You can borrow up to 6 million and the longest term is 30 years. Wala namang minimum kasi kung gusto mong bayaran within 1 year, pwede naman. Basta yung pinakamatagal is 30 years. At depende din po yun sa age. Kasi kapag 50 ka na, tapos magbabayad ka ng 30 years, naku, hindi na po tayo sure kung kaya ba natin yun ng 30 years. So, flexible naman po ang years of term natin. And you can actually have multiple loans account, multiple housing account. So, since 6 million po ang maximum natin, pwede kang kumuha ng 3 bahay na tig 2 million. As long as hindi ka pa nag-i-exceed sa 6 million. So, who can avail? Yun nga, yung mga nakapag 24 months na ng save. Not more than 65 years old, pwede pa po yun. Basta hindi ka more than 70 years old at the date of your maturity. And kung meron ka namang existing Pag-ibig housing loan or short-term loan, dapat po updated ang pagbayad. So, with regards naman po doon sa yung na-mention ko po na HEAL, ito pong HEAL is another housing program ni Pag-ibig. Ito naman po is for those who already have an existing housing account na 5 years na po ang kanilang bahay. So, etong HEAL, pwede mo siyang, ang proceeds nito, pwede mong gamitin kahit sa ano, pwedeng pang home improvement, pang educational, pang health, or bibili ka ba ng bagong TV, so pwede siya. So, sino ang pwedeng mag-apply? Yun, kung naka 5 years na ang bahay mo, pwede mo na siyang applyan ng HEAL. Pero dapat lang po, updated ang iyong latest 12 months na pagbayad. So, eto po yung mga basis natin for computation kung magkano ang mahihiram mo sa HEAL. So, isa sa mga i-consider natin is your desired loan amount, your capacity to pay, also kung magkano pa ang iyong balance. Kasi, for example, and also nga po pala, yung appraisal value ng bahay mo. I-appraise kasi namin yan. So, let's say ang appraisal value ng bahay mo is 5 million. So, i-minus pa natin doon kung magkano ang yung outstanding balance.
Then, from that amount, kukuha tayo ng 60%. So, yun ang pwede mong mahiram. So, let's say 5 million, tapos may balance kang 3 million. So, you have 2 million loanable amount. 60% po ng 2 million ang pwede mong ma-take out. So, malaki na po yun. For example, magpapa-renovate ka ng bahay. And another is this home saver. Ito pong home saver para po sa mga nagkakaproblema sa pagbayad ng bahay nila. So, for those na meron ng 3 months na arrears, pwede naman po natin pag-usapan. Hindi naman po kami bigla-bigla na, naku, palalayasan kayo agad sa bahay. No? Hindi po ganun si Pag-ibig. Napakabait po ni Pag-ibig at bibigyan ka pa ng ilang months at years para ma-reconstruct mo pa yung bahay mo. May grace period, kumbaga. Oh, naku, super taas po ng grace period talaga ni Pag-ibig. Yung iba nga, maabot ng 1 year, 2 years, nandyan pa rin sila. Talaga pwede naman kasi natin talagang hanapan ng paraan. So, for those na with 3 months arrears, pwede nyo na po yung applyan ng penalty condonation or restructuring. So, so start tayo sa restructuring. Ang nito is, bale, i-compute natin ulit yung value ng bahay mo. Kung ipa-plus doon, kung magkano ang iyuhang arrears, so bale, change na po ang monthly amortization mo. So at least naman, hindi makukuha ang bahay. I-recompute lang natin siya. Also, for penalty condonation naman, ang qualified dito is yung mga delinquent borrowers natin, including those with expired terms or without payment. Since na-take out mo yung bahay, wala ka talagang binayad kahit piso, pwede pa rin natin yung applyan ng penalty condonation. So, pwede rin po nating re-evaluate yung bahay natin. So, ang loan amount nitong re-evaluation based on appraised value, less applicable discount. So, meron pa itong mga discount like for cash payment, may 30% discount ka. For 6 months installment naman, 20%. For 12 months or 1 year, you have 10% discount. Or if through housing loan, may 5% discount ka. So, yun po ang Home Savers Program ni Pag-ibig. So, ang requirements po natin sa mga gusto mag-apply ng housing, aside sa itong housing loan application form, mada-download po yan sa website. Lahat naman po ng forms ni Pag-ibig available po sa website namin. Make sure lang po na sa website po ninyo kukuhanin ang mga forms kasi kapag nag-search po kayo sa Google lang, naku, hindi na po updated ang mga forms doon. So make sure po na papasok po kayo sa website ni Pag-ibig. So another requirement is syempre po ang proof of income. So sa proof of income, either payslip, latest payslip po, or kung hindi kasi lahat ng payslip, nakalagay dun yung mga incentives or commissions or kung ano pang mga bonus nyo dyan. So mas maganda or mas better kung magpapagawa kayo ng certificate of compensation. Pwede nyo pong ilagay doon yung lahat ng mga income, passive income nyo. Like kung meron kayong bonus or allowances, pwede nyo pong i-add para lumaki ang inyong income. Kasi ang basis natin din kung qualified ka ba, syempre po yung income, your capacity to pay. One valid ID, so meron naman po tayo nun. Ito po ang pinaka-importante, dapat po may title. Tax declaration po, dapat updated din ang pagbayad, dapat may resibo. Map or sketch ng property, kailangan din po nun. So meron po tayong 3 purpose ng pag-avail ng housing loan. Ito po is if you want to purchase a residential lot or a condominium, pwede po yun. If you want to construct, dapat lang yung lot is may title. Kung hindi nakapangalan sa'yo, pwede naman sa relative mo. Kailangan lang natin ng SPA na pumapayag si mother or si any relatives mo na magtayo ka ng bahay dun sa lot niya. Kasi gagawin natin collateral yun. Pwede din naman po home improvement.
And pwede rin pong refinancing. So kung nakabangko yung bahay mo ngayon, so pwede naman natin siyang applyan ng refinancing. So yun po. Thank Yes, you po, ma'am. ma'am. Ma'am, may follow-up question lang po ako regarding dito sa nabanggit nyo kanina, yung HEAL. Ano po ito, ma'am? Abbreviation po ba ito? Ano pong meaning nito, ma'am? Ay, opo pala. Hindi ko pala nabanggit. Sorry naman po. Okay lang. Ang heal, hindi po siya heal ng mga pag-ibig natin, ha? Ito pong heal, home equity appreciation loan. Hindi ko po pala nabanggit. So, Yes. home equity appreciation loan, yun po ang meaning ng heal. Okay. Tapos ma'am, ito yung kanina yung nabanggit regarding repricing, no? Kasi ako ma'am, may existing housing loan po kasi ako, no? Wala naman magiging implication yun, ma'am, no? Let's say for example, kasi parang na-advisean ako na mag-repricing na, pumunta din sa main office ng Pag-ibig, pero hindi na ako nakapunta kasi na busy. Wala naman, ma'am, no? Mas okay na kung, let's say, di ba nga sabi nyo kanina, lalong tumatagal, mas bumababa yung monthly amortization. Tama po ba, ma'am? Yes Eh, po. nga, hindi ko siya nagawang magpa-repricing. So, kung ano yung monthly amortization ko since day one, yun pa rin hanggang ngayon. So, okay Yes naman, po. maganda naman din yun kasi sa account ko rin naman mababawas yun, di ba po? Yes po. Hindi naman po kailangan talaga na magpa-recompute. So, i-continue mo lang po yung monthly amortization mo, ma'am. Okay, yun lang. Thank you, partner. Partner, may follow-up question po ako. Ma'am, regarding po dun sa member pag-ibig, member po ng Pag-ibig, if ever po na nagkaroon po ng untimely death po ba ng ng member po ng Pag-ibig, tapos ongoing po yung pagbabayad niya sa housing loan niya, ano po yung magiging insurance po ng mga naiwan po ni member? Okay. So, let's say for example po si member nawala na, ganun? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ito po ang isa din sa nakaganda nitong Pag-ibig Housing Loan ni Pag-ibig. Kasi kapag namatay si borrower, mapipaid po ang kanyang housing loan. So, hindi na po kailangan bayaran ito ng mga naiwan niyang family. Dapat lang po updated ang pagbayad. So, meron nga po kahit 1 year lang eh. After 1 year po namatay si borrower. So, na-fully paid naman po yung bahay niya. Kasi, yung monthly amortization po natin, kunwari 10,000 ang iyong monthly amortization, hindi po yung 10,000 na yun, ima-minus natin sa 1 million, ha? Yung 10,000 po na monthly amortization natin, ang composition po niyan is meron po yung MRI, meron po yung fire insurance, meron po yung insurance sa tao at saka po sa bahay. So, tsaka interest. So, hindi po yun fully mapupunta dun sa principal. Thank you, ma'am. Ma'am, last follow-up question po. Regarding po sa 4PH project, ongoing na po ba ito, ma'am? Yes po, ongoing na po ongoing ito, na po. sir, in some provinces po. You just have to coordinate with your LGUs po. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Partner? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, pahabol question ko lang, ma'am. Ma'am, ano po yung pinagkaiba, ma'am, ng term loan sa housing loan po, ma'am? Short-term loan po siguro, ma'am. Ang short-term loan po natin, yun po yung, sorry, yun po yung multi-purpose loan. Ang term lang nun is 2 years or 3 years. And yung short-term loan po natin or multi-purpose loan, ang pwede nating ma-loan dun is 80% sa total accumulated value natin or yung total na na-save natin from our Pag-ibig, regular Pag-ibig savings na dinideduct sa sweldo natin. So, let's say 2 years ka na may contribution, 80% nun total mong savings plus the dividend, ha. Yung dividend pwede din po natin yung ma-borrow. So parang actually parang 'di ba kasi may interest tayo sa loan. Actually parang binigay lang namin ulit sa inyo yung interest kasi nagbigay kami ng dividend. So yun dun sa 10% na interest namin sa multi-purpose loan, may 6.5 tayo na dividend. So, parang naging 4% lang po talaga ang interest na dun sa multi-purpose loan nyo. Kasi yung 6% is parang sinauli namin, ganun.
So, maliit lang po. Ito pong multi-purpose loan is, maliit lang kasi siya na amount kasi ang basis lang niya is yung savings natin. Si housing loan po is hindi naman siya magbe-base kung ilang years ka nang naghulog sa pag-ibig. As long as 2 years ka na, pwede ka nang mag-avail. So, yun lang, ang iti-take into consider natin is yung capacity to pay ni member. Ma'am, follow up ko lang. Ma'am, the usual ma'am, ilang years po ma'am pwede bayaran ng isang member ang kanyang housing loan ma'am? Then ano naman po yung mga prevailing rates? Ang ano po natin, terms natin, 1 year, 5 years, 10, 15. Actually, ikaw naman po ang pwedeng mag-choose kung ilang years mo siyang babayaran. Ang pinakamataas na term po is 30 years. Pero kung 30 years ang napili mo na term at gusto mo siyang ma-paid ng madalian, pwede ka namang mag-advance. Or yun nga po, yung advice ko is mag-apply to principal. And ang interest po natin ngayon is 6.25% per annum. Lowest rate po in the market. Yes, ma'am. And ma'am, question ko lang din for the information of everybody na rin po, no? Ano po yung pinagkaiba ng Pag-ibig Loyalty Card sa Pag-ibig Loyalty Card Plus? Yun pong Pag-ibig Loyalty Card natin, yung ID lang po kasi yun ni Pag-ibig. Yung plus po, pag sinabing plus, it is powered by our banks. We actually have 2 banks right now, which is the AUB and the Union Bank. So yun po yung mga partner na banks natin ngayon. Pero soon, baka maging partner na natin yung mga government banks natin like Clan Bank, PNB. So wino-work out pa namin. So right now, ang nakaganda nitong Loyalty Card Plus natin, meron na po ba kayong bagong Pag-ibig card, yung plus po? Yes, ako ma'am, meron. Na-experience ko yung una, yung Discount? card. Then ngayon, yung may chip siya, no? Yung Yes. Pag-ibig Loyalty Card Po Plus. siya. Yes. So yung plus natin, kung mapapansin niyo po, may chip po 'yun. Kasi para kang nag-open ng bank sa Union Bank. It's a savings bank actually. So kung Union Bank 'yun sa'yo, pwede mo yung i-enroll online sa Union Bank mo if you have your Union Bank account. So pwede mo siyang i-enroll, pwede mo siyang gamitin as savings, mag-save ka, pwede. And ang nakaganda ditong savings loyalty card plus natin is when you avail our multi-purpose loan, doon siya maki-credit. So hindi na cheque. Dati kasi cheque ang loan. So doon na siya maki-credit and you can use your loyalty card plus din po para mag-apply sa virtual or mag-enroll online. So sa virtual account natin, meron po ba kayong virtual account, ma'am? Well, hindi ako familiar. Ano po yun? Okay. We actually have a virtual account. So you can access your savings po online. So, punta lang po kayo sa website. Nakalagay po doon Virtual Pag-ibig. So, hindi po be a member ang i-click nyo. So, mag-create account po kayo sa virtual. So, once you created your account, madali lang na way kapag meron ka ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. May 3 ways kasi para po maka-create ng online. So, you can use your Loyalty Card Plus. Pwede 2 valid IDs kung wala ka pang Loyalty Card Plus. At pwede din namang passport. Kapag meron kang passport, pwede na passport lang ang gamitin. Kung hindi naman passport, so dapat 2 valid ID. So, when you have your Loyalty Card Plus, yun lang yung i-click mo. Tapos makakapag-create ka na ng account. So sa virtual, ano ba yung makikita mo doon? So you can view your savings, your MP2. You can actually apply your loan through online, through our virtual Pag-ibig. So doon ka na ng office. Hindi na po. Doon na po sa virtual. So when you apply for a loan, doon na makikredit yung loan mo sa Loyalty Card Plus. And isa pa din sa magandang features nitong Loyalty Card Plus natin is yung mga discounts and rewards. Na-try mo na ba yun, ma'am? Gamitin yung Loyalty Card Plus? Kumain ka ba ng McDo? Tapos na-try ko once. So, galing. Diba? Kakain. Oo. So, kung mahilig kayong mag-McDo, Shakey's,
kung nagpapagasolina kayo sa Petron, naku, may discount po yan, si Loyalty Card Plus. Kung sa ano naman po sa health, sa UC Med, pwede natin siyang gamitin kung may mga laboratories po na discounted. Sa high precision, discounted din po. Ano pa ba? STI. Kung meron kayong mga anak na nasa STI, you can use your Loyalty Card Plus. Pure Gold, Boss Coffee. Nako, alam ko mahilig kayong mag-coffee dyan. So, pwede po yan. Laylam, Rose Pharmacy. Ito po ang pinakalitas namin sa Rose Pharmacy. So, when you buy generic medicines, may 10% discount po kayo. Kung Guardian products naman, yung Guardian products kasi sa Rose Pharmacy yan. So, may 5% discount po kayo. Sa Tugo, may discount din po when you buy your tickets. So, actually, marami ng establishments na we have 380 plus partner establishments nationwide. So, pag nakita nyo sa counter na present your loyalty card plus, i-present na. So, have your loyalty card plus with you all the time. Yes, ma'am. Kumbaga pagka pupunta ng mga establishment or stores, talagang ask muna kung partnered ba yun with Pag-ibig para malaking discount din. Opo. Tsaka nasa counter naman po nila yun. So pag may nakalagay na present your loyalty card card plus for 2% discount, 5% discount, kasi ang discount is depende din po sa store. Yes. So i-present mo ng ID. So hindi lang siya ID sa Pag-ibig, naka-discount ka pa. At saka very convenient pa to view your contributions online. Kaya po sana po na nakapag-ID na po kayong lahat. Actually, you can request to have us in your office. We can actually have a loyalty card plus capturing inside your office. Kailangan lang po na kailangan lang po na 50 employees po kayo above. So pag nakaabot kayo ng 50, pwede po kami na mismo ang pumunta sa office niyo para mag-ID. Nako, more than 50 pa, ma'am. Nako, pwede po. Pwede. Kung marami pa sa inyong wala pang ID, pwede Ayan, po. Sir Bugs. Tanungin natin si DP. Ipa-consolidate natin yung mga wala pang Pag-ibig card. O, para ma-enjoy. Pwede po. Oo, para mag-visit sila, ma'am, makapag-PIN din natin. Daming benefits. Para may libreng McDo na rin, ma'am. Oo, syempre. Para ma-enjoy nyo naman po yung discount. Kasi sayang. Tsaka, alam ko na maglo-loan kayo in the future. So, magagamit nyo na ang Loyalty Card Plus. Romel, yung mga bisita dito. At yan, so dumako naman po tayo sa ating mga bisita ngayong hapon, yung mga kasama natin via Zoom. Baka po may mga katanungan din sila from CMO 560. May katanungan po kayo? Ma'am, good afternoon. Wala naman po, ma'am. Na ipaliwanag naman po ni ma'am yung mga kailangan malaman po. Okay. Thank you, ma'am. Yes. Baka dyan sa 560, madami pa kayong mga personnel na wala pang mga loyalty card. Feel free to as assistance sa natin, SME natin ngayon. Okay. Airwoman Carvajal or Airwoman Soco, baka may katanungan kayo? Good afternoon po, ma'am. Airwoman Soko lang. Ma'am, query lang, ma'am. Mabilis lang po ba makuha yung loyalty card, ma'am? Ay, naku po. You can have your Loyalty Card Plus pagkatapos nyo pong picturean. Makukuha po agad ng ID. Madali lang po. Kailangan lang po namin ang pinakamalakas na internet. Kasi since yung ID is makukuha agad, ipiprint namin kaagad. So, kailangan po malakas ang internet, tsaka mabilis. At tsaka 125 pesos nga po pala ang bayad sa card. Okay, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, excuse lang, ma'am. Yes po. I go, yes. Yes. Ma'am, may question lang po yung kasama ko dito, ma'am. Okay lang po ba yun, ma'am? Sure po.
Sige po. Ma'am, good afternoon. Afternoon po. May tanong lang ako, ma'am. Ito kasi yung sa akin, hindi ko ma-verify sa internet ito, oh. Old po kasi yan. Hindi po yan yung plus. Wala pong chip. Wala, ma'am. Old Wala. pala to dito. Yes po, that's the Card. old. Pag-ibig loyalty card. Old po yan, sir. Papakita ko yung bago ha. Wait lang po. May idea ko syempre. Dapat meron. Sarge, yung ano yan, yung old Pag-ibig loyalty card yan. Bali yung Pag-ibig loyalty card plus is yung may chip. Yung parang sa ano natin, sa Land Bank Ito siyang itim. card. Oo. Ito po yun. May chip po siya. Kita po. Ayan po. May chip po siya. Tapos sa likod, may logo po siya na Union Bank. Kung Union Bank ka po. Pwede din kasi AUB. So may chip po siya. Ito po yung bago. Yung nasa user old na po yan. Hindi po yan yung plus. Ma'am, isa pang question. May posibilidad ba, ma'am, na magkaiba yung number kahit parehas yung pangalan? Kasi dati nagtatrabaho ko, civilian pa ako. Iba yung number ko, tapos nung pumasok ko ng sundalo, iba din yung number na binigay sa akin. Possible po yun, sir, na baka dalawa ang number mo. Ang mangyayari po dyan, yung isa, kailangan po natin i-delete. Kung ma-verify natin na ikaw po yung may-ari ng dalawang number. Kasi baka yung isa, iba talaga yung may-ari. Pag na-verify naman namin na ikaw lang yung may-ari ng dalawa, hindi kasi pwede na dalawa ang number natin. Kasi isa lang po ang permanent Pag-ibig number natin. So we have to delete your other number. Sige, thank you, ma'am. Welcome po. Ma'am, may question lang din po yung ka-opisina ko po, ma'am, regarding po sa military po ba, ma'am? Kapag naging 15 years member na po siya ng Pag-ibig po, makakakuha na po ba siya ng Security. po? Or kailangan pong i-process po yun prior to the 15 years po as a member of Pag-ibig? Kung gusto niyong mag-claim po ng 15 years, ang 15 years po ay dapat po walang putol. Dapat straight po yun na 15 years. Kasi kung meron po kayong na-skip na months, hindi nyo na po pwedeng mag-claim ang 15 years. Doon na po kayo pwedeng mag-claim sa 20 years. So, sa 15 years po, ang makukuha nyo is ang 15 years lang. And pwede mo siyang ma-claim after 1 year or on your 16th year po, up to 16th year. So pag lumagpas ka na, let's say 17 years na, 18 years, dun ka na lang po sa 20 years mag-claim. So we advise po na kapag nag-15 years ka this year, pwede mo pa siyang ma-claim habang hindi ka pa nakakaabot ng 16 years. We're giving 1 year po to claim. Happy, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome po. Mga kasama, bago po tayo magtapos sa programa natin ngayong araw, atin po munang pakinggan at hingan ng parting statement o message ang ating resource speaker ngayong araw. Walang iba kundi si Ma'am Charmaine Labastida of Pag-ibig Mandaue Branch. Ma'am, baka po may additional announcement pa po kayo or gustong pasalamatan? Okay, nako, hindi ako nakapag-ready ng closing spiel. Pero anyway, ma'am, thank you so much po for inviting us, Pag-ibig. Isang malaking tulong din po itong program na ito para po maipaalam din po natin sa karamihan yung mga, lalo na po itong other working groups na registration drive namin. Kasi super kailangan po talaga namin ng other resources eh. Kailangan po namin ng tulong talaga ng iba. So, thank you so much po. And reminders lang po pala, parang alam niyo naman po din siguro na ito pong savings natin is nag-increase po tayo starting February. So, yung dati pong 100 natin na deduction every month is 200 na po ngayon. Na 200 naman po ba? Yes po, ma'am. Yes. Okay. And actually, hindi naman po kami nagli-limit sa 200. You can actually top up your savings kasi the more you save, the more you earn. Mas malaki ang dividend kung mas malaki ang inyong monthly savings kasi maliit lang po ang 200. So, pwede nyo naman siyang gawing 500, 1,000. Ako actually 1,000.
Kasi pag nag-loan din, malaki din yung maloloan mo. Kasi 'di ba 80% ang pwede nating ma-loan from our savings. So, wag po kayong magli-limit sa 200 pesos. Yun lamang po, and yun nga po. Thank you so much po for having me on behalf of our branch head. And we hope to be joining you in your future po na mga programs. Thank you so much. Again, ma'am, thank you so much for the comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo kami lahat sa ginagawa ng pag-ibig sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, ma'am, and thank you so much. Thank you po. Mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen P. Pareño, Philippine Air Force. Sa ngalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Juanis Leonardi V. Dimaano, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Federico B. Enriquez, Philippine Air Force. Ako po si First Lieutenant Edbert B. Baguio, Philippine Air Force, the Director for Civil Military Operations of Tactical Operations Wing Central. Ako naman po si Staff Sergeant Ann Francis M. Tompong, Philippine Air Force. Ako naman po si AW2C Yasmin Saladar, Philippine Air Force. At ako po si Airman Romerson M. Rivera, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless, mabuhay po tayong lahat, and keep safe everyone.